Okay mga ka-riders, pauwi na ako pero tumigil muna tayo dito sa Motorlandia Los Baños. Ito po, bali katapatan lang po halos ng OP. Ano ba yung OP? Oh? Olivares Plaza po ano. Tapos katabi po sila ng Makiling Builders Depot. Ayan. So dito po tayo na bighani. Ang ganda po ng kulay nitong motor na to. Ewan ko lang kung ano bang klaseng motor to. Okay, bali ito po yung Benelli. Nakapag-review na po tayo nito last year, siguro 8 months ago. Kulay red ang ni-review natin, pambabae yun. So ito, tamang-tama sa mga kalalakihan. Ang ganda ng kulay niya, bali sky blue. Okay mga ka-riders, i-review lang natin saglit. At bago kayo bumili ng Panarea ngayon 2023, ito, panoorin po natin ito. Ang ganda talaga ng kulay nito. Bali, alam ko ho, meron tong 4 na kulay yung nauna. Bali last year 2021 or 2022 available po dito ang black and white, yellow saka red. Itong panlimang kulay po, itong sky blue. Ito po ang nagustuhan kong kulay talaga eh. Unang tingin pa lang magiging komportable ka na kagad at alam mong safe ang iyong pagra-rides dahil nga naman sa kanyang size. Maliit lang siya. Kaya komportable naman sa atin to, lalo na sa mga ka-riders natin na hindi katangkaran. Okay, na-recall ko yung unang review natin dito sa Benelli. Almost wala naman siya pinagbago. Same ano pa rin siya, design, same specification. Yun lang po, talagang makikita natin dito sa kanyang design. Hindi po ito design ng China. Pero ano po ito? Made in China po ang motor na to. Pero yung design po ng Benelli, alam naman natin, ano yan? Design ng mga Italiano. Yung lahi ng mga Ita saka Ilocano. Joke lang po Talagang yung mga foreigner po na Italiano, magagaling po talaga pagdating sa classic na design. Okay, ina-assist po tayo ni Sir Ryan kasi mas maganda nga po raw ang audio sa loob, tahimik. At nasa tabing kalsada po tayo, kaya medyo maingay. Sir Ryan, tanong ko lang, kailan dumating sa inyo itong kulay sky blue ba? Itong ano? Sir, mga December po. December pa? Last year? Okay, so wala na ba kayo ibang kulay dyan sir sa loob? Ngayon, wala pa sir. Okay, sige sir. Salamat sa inyo sir ha. Ayan sir, dito natin iharap. Ayan, para nasa gitna siya. Okay, bali dito sa Motorlandia. Ayan po, dealer din po sila ng Big 4 ng mga motorsiklo. Ayan, nandito po si Honda Click 125 version 3. Siyempre, si Honda Click na 160. And then yung kanilang Bergman version 2. Meron na rin blue, maroon, at saka yung kanilang hari ng underbone na Suzuki Raider 150. Ayan, isang carb at saka dalawa pong FI. Then dito sa kabila, mga pan-tricycle naman. Available po dito ang Kawasaki Barako. Tama po ba? Yes, sir. Kawasaki Barako 175 at ang Yamaha 125 na YTX. And then MIUI 125. Ayan, kulay orange saka kulay cyan na combined white. And then ito, magandang kulay na matte blue. And then ito sa Suzuki Smash na kulay gray. Ayan. Mga interesado po nandito lang po sila sa tapat ng Olivares Plaza sa Los Baños. Okay, ito pa pala, bago tayo mag-start kay Benelli. Ito si Mio Gear, Mio Gravis version 1, Sniper, matte blue at saka black. Okay. And then ito pa pala, si Suzuki Skydrive Crossover. Ayan. And then si Yamaha Mio Sporty. Okay. Okay, alam nyo mga riders, iba talaga ang appeal ng ganitong retro classic na scooter. Kumbaga timeless ang kanyang forma kahit sa past, present or future dali na motorsiklo na to. Magi-stand out talaga kasi simple lang siya. Tapos, ayun nga, ang ganda ng kulay, then cute yung kanyang dimension. Kaya mapapalingon at mapapalingon ka talaga. Although made in China siya, yung kanya naman pong looks ay napaka-premium. Pwede natin i-linya o i-hanay sa mga scooters po ng Vespa, ng Mio Pasio at saka itong Honda Henyo. Okay, start tayo dito sa kanyang front view. Bali sa kanyang headlight, ayan, very classic naman na round shape ang kanyang pinaka headlight. Ayan, all LED na po at nasa gitna yung kanyang brand name na Benelli. And then ito ang nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang turning signals. Pa-vertical na ang kanyang ayos. So ito ho, mabilis natin ito mapapansin kasi mataas siya eh. LED na rin po ang ginamit. And then ito, very premium ang kanyang logo or ang kanyang emblem nandito sa gitna. Ayan po ang logo ng Benelli na may leon sa ilalim. And then wala tayong makita masyadong sticker. Kaya ang linis niya tignan, naging elegant at decente ang kanyang forma. Okay, dito sa ilalim, ayan, may sticker ko kung napansin. Ayan, ang linis po ng pagkakagawa. Benelli na Euro 3 compliant na po siya. And then ito yung kanyang emblem sa likod. Bali, naka-emboss na po siya or 3D na. Ayan, kulay gray po na Panarea. And then ayan,
bumagay naman yung kanyang turning signal sa likod. Dito naman pa horizontal ang design. Kung dun sa harap po, pa vertical, dito horizontal. Ayan. And then ayan, napapansin nyo, LED na po ang ginamit hanggang sa kanyang stoplight, tail light. Ayan, LED na rin po. And then kadagdagang safety features, meron po siyang reflector dito sa kanyang tagiliran, kasama po sa lalagyan ng plate number dito po sa may tapalodo. Ayan, magkabila po. And then talagang classic po siya dahil nandito pa rin po yung kanyang kickstart. Alam naman natin kadalasan ngayon yung mga bago labas na scooter, inaalisan nila yung kickstart. Pero sana hindi lahat alisin. Katulad dito, ayan, para emergency, magagamit natin. Okay, dito po sa kanyang CVT, may tatak rin na Benelli. Talagang parang made in Italy ang dating, pero ulitin ko, China po ito ha. And then medyo maliit lang po yung kanyang air filter box. Ayan. And then ayan, dito na tayo sa likod, naka single sided shock lang po yung kanyang swing arm dito sa kanyang rear suspension. And then sa kanyang gulong, ayan, naka-wheels na po siya na matte black ang kulay. And then ang sukat po ng kanyang gulong medyo mataba po dito sa likod, 110 by 90 by 12. Ayan, 12 inches lang po yung diameter ng kanyang mag wheels. Okay, tubeless na po ang Wanxing tire na to. Of course, made in China na. Pero bulky po ang kanyang gulong. Bumagay naman po sa bulky niya na body. Okay, dito sa kanyang muffler, may protection po na heat guard na naka-chrome. Pero hindi po ito gawa ng plastic. Mas maganda po talaga gawang parang metal para in case na uminit, hindi masusunog basta-basta, unlike sa plastic na mabilis siyang masunog. Hindi dito, okay na po yan. And then naka-air cooled lang po ang kanyang cooling system. And then nasa 800 ml po ang kanyang engine oil capacity. Ito mabilis naman ang access natin sa pag-change oil kasi open siya, walang masyado nakaharang, kaya magaan po ang pag-change oil. And then pagdating po dito sa kanyang rear, naka-drum brake po siya. Okay, dito naman po sa front tire, bali may sukat po na 100 by 90 by 12 ang kanyang gulong. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. And then naka-single disc po dito sa kanyang front brake. And then dual piston caliper na po siya. Okay, ang laki po ng kanyang front fender. Although wala po siyang kadugsong dito sa kanyang likurang bahagi. Pero ito naman po kanyang ilalim, may mataas po ang kanyang cover, kaya hindi ko matatalsikan ng putik yung ating engine. Protektado po siya talaga rito hanggang taas po. Ayan, mataas po siya, kaya no problem kahit putol po yung kanyang front fender. Okay, check naman natin yung kanyang instrument panel. Bali combined analog and digital po siya. Malinis ang kanyang pinakaharapan po. Okay, dito po sa kaliwa, nandito po yung high beam, low beam. And then yung classic na side mirror. Siyempre, pag classic, kailangan bilog yan. And then turning signals po left and right. And then yung kanyang horn. And then dito po sa kabila meron siyang kill switch, itong kulay red. And then yung kapong switch ng headlight, DRL at saka switch off. And then yung kanyang electric starter push button. Okay, ito napansin ko may button na rin po yung kanyang seat. So pagkatapat natin sa open yung kanyang ignition, ayan, dito lang po magpa-function yung kanyang seat. Ay, meron na rin po siyang secured shutter key. And then yung maganda po rito, equal po ang size ng kanyang bulsa, left and right. Okay, dito po sa left, ayan, meron na rin po siyang charging port na abang na USB ready na po. And then meron po siyang utility hook dito sa gitna. Ang ganda, kahit wala siyang takip, komportable, hindi mahuhulog ang ating mga gamit. Then check natin kung may extra siyang hook dito sa ilalim ng upuan. Okay, wala po ha. And then sa kanyang mating, ayan, meron na pong kasamang mat. Kaya wala na tayong ilalagay. Ito na lang, yung stock, mas maganda po talaga ang stock. Kaya may tatak pa ng Benelli. Okay, unique po ang kanyang grab bar, walang kaparehas. Ayan, kulay gray po na parang korting letter M na rin. And then ito yung kanyang stock na upuan po. Ayan, meron rin po tatak ng Benelli. Okay, hindi po siya madulas. Ayan. At ang kanyang hati, yung kanyang tabas, ito merong konting korte dito po sa gitna. And then sa ating OBR, ayan, ang baba lang, hindi tayo mahirapang umangkas. Although parang, hindi siya manipis. Makapal din po siya, oh. Kaya maganda, matibay po itong stock na kanyang seat cover. Okay, bali sa seat height po niya, meron po siyang sukat na 780 mm. And then kaya siya mababatik na nasa 125 mm lang po ang kanyang ground clearance. So tamang-tama ito sa mga hindi matatangkad nating riders. Abot na abot po ito, hindi kayo titiyad kahit kayo po ay 5'3 or 5'4, saktong-sakto lang po dito. Pero mamaya susukatin natin ha, tayo po ay 5'8, kaya sigurado mababa po sa atin to.
Okay, ito, sinamahan na po tayo ni Sir Ryan para makita natin yung kanyang U-Box. Ayan, bali, ayan, sa ignition po. Ay, may battery naman po pala. Okay, isa-isahin ko na, Sir, ha. Bali, ito, Sir, ang speedometer, ano po, itong nasa baba. Yes, sir. Dito po sa taas, ayan. Ayan, kulay blue po. Pag nagbukas tayo, white dito sa baba. Kulay blue sa taas, yung kanyang digital gauge po. Bali, dito po ang kanyang oras ay po sa taas. Naka-military time lang po. And then, ayun po, mayroon siyang trip A, and then yung trip odometer, and then yung kanyang fuel indicator, ito po. And then ito po yung kanyang turning signal left and right, and then high beam. Sige nga, sir, yan nga natin. Okay, din sa check na nga natin, ha. Okay, sige nga, sir, pakita. Ayun o, kagaya ng sabi ko, kitang-kita nyo po siya pa nagbiblink. Mabilis po ang blink niya. Sir, may hazard ba siya? Wala, sir. Sana. Ayun. Okay, bali ito po ang kanyang headlight. Ito, sir, ang low beam, ano po, sir. Then ito po sa taas ang high beam. Ayan, okay, lakas po ng kanyang headlight, team puti. Okay, sir, tignan ko lang po dito sa likod, ha. And then okay naman ang kanyang tail light, maliwanag. Hindi, sir, pwede paki-brake nga po. Okay, ayan, pag stoplight, ayan, ang lakas ng kanyang ilaw. Hindi, sir, paki-turning signal nga po ulit. Ayan, kita nyo, kitang-kita naman dito sa kanyang mga turning signal, left and right turn. Ayan. Okay. Titignan ko lang yung kanyang U-Box. Dito, sir, ang open sa seat, ano, sir? Ayan. Okay, yun. Tumunog na. Okay. Mukhang maliit lang po ang kanyang U-Box. Pero, sir, kasya ho kaya ang half face? Meron po ba tayo diyang half face? Nutshell lang, sir. Sir, patras nga natin. Okay, habang iniintay natin yung nutshell na ano na. Ito lang po ang kasya, yung ganito. Okay, ayan. So, okay lang. Pwede naman tayo maglagay ng top box na. Kaya yan. Although maliit lang siya, marami pa rin po tayong mailalagay dito. Okay, bali meron pong 4.6 liters na fuel tank capacity itong Benelli Panarea 125. And then, sa kanyang fuel consumption, umaabot po ng 42 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, kaya po niyang 105 kilometers per hour. Kasi maliit nga lang naman po siya. Then magaan lang siya, nasa 104 kilograms lang po ang kanyang dry weight. Kaya kaya niyang tumakbo ng 105 kilometers per hour. Okay yan, sakyan na natin, ha. Okay, naka-center stand siya. Meron po siyang 780mm na seat height. Kaya tayo nakatiyad po, medyo malapad po ang kanyang upuan. Pero kung ito'y makitid, kagaya po ng mga Suzuki Raiders, sigurado lapat na lapat ang paa natin sa sahig. Okay, ayan. Then sukat natin yung ating paa. Okay? Almost eksakto po yung ating size 9 na paa dito sa kanyang mating. Ayan. Pero maganda sa kanya, yung leg room, ayan, maluwag po. Hindi tayo tatama sa kanyang mga pocket. Ayan. Pag magsasabit tayo ng ating mga pinamili, kahit madami at malaki, yan, hindi tayo mahihirapan kumilos. Ayan, ang luwag po talaga ng space niya. Okay, mag-turning radius tayo. Okay, malayo din po sa ating tuhod o hita yung kanyang manibela, kabila. So almost ang design ng kanyang manibela parang straight lang, hindi kagaya ng iba na naka-curve. Ito straight lang, kaya ang ganda ng distansya sa ating hita. Pero kahit naka-tuwid ang kanyang design, maiksi lang siya, hindi siya mahaba tignan. O ayan, ito po yung kanyang left brake lever. Tama lang ang preno, yung timpla niya. Dito po ang rear brake po ito, ha. And then dito sa kanan, ayan yung drum brake niya. Almost the same po siya ng timpla. Pag pinipiga ko, ayan, medyo maganit siya. Okay, bumaba muna tayo para tanggalin sa center stand. Ano? Ito na-observe po namin, wala pong kill switch yung kanyang side stand. So mag-iingat na lang po tayo pag tayo magpapatakbo. Lagi natin i-check ang ating side stand bago tayo lumarga. Okay, ayan, naka-side stand na siya. Ayan po ang kanyang forma. Medyo naka-slant naman siya, kaya hindi siya basta-basta babara. Pero mas maganda po pag tayo po yung mag-i-stand, center stand na po natin ang gamitin para mas safe po. Okay, ito. Sakay na tayo. Okay, ayan. Ayan, lapat na ang ating paa kahit tayo nakatayo, nakaupo. Ayan, sabihin talagang baba lang po siya. Pero hindi siya maliit tignan kasi kanina parang naliliitan ako, pero nung nakasakay na tayo, parang mas mahaba pa siya sa Mio Soul eh. O sa Mio Sporty, oh. Ayan.
Para po sa presyo nitong Benelli Panarea 125, andito po si Sir Ryan Ignacio, ang branch manager po dito sa Motorlandia Los Baños. Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Sir, magkano po ang cash price ng ating Benelli Panarea? Bali, 98,000 98,000. po, sir. So in case sir na installment, magkano po ang down payment nito? Po natin, sir, ay 10,200. 10,200 po. Then sa monthly niya sir, sa isang taon, magkano po? Isang taon lang, sir, ay 9 to 10. 9,200. Meron po kayong rebate na binibigay, sir? Fix na po tayo, sir, kasi mababa na yung monthly. Okay, wala tayong rebate po. And then sir, sa 2 years po, magkano po ang monthly? 5,430. Then sa 3 years po, 4,160. 4,160. Sir, ano po ang requirements nyo dito sa Motorlandia? Sa installment, sir, kailangan lang natin mag-provide ng 2 valid ID. 2 valid ID. Payslip or business permit. Kung employed naman, kailangan na rin ng certificate of employment. Bali, ilan po sir ang requirements nyo? Requirements namin, sir, sabihin ko na lang. Sabihin nyo, sige, Valid basahin. ID, dalawa. Proof of billing, payslip, house picture, tsaka safety part picture, tsaka sketch picture, tsaka full body. Okay. Sir, ano po ang kasama niyang previous in case na kukuha po tayo? Ngayon, sir, meron tayong full face helmet. Full face helmet po. Meron po tayong sample sir ng full face helmet. Sige sir, pwede po makita. Okay, ito po yung kanilang giveaway na helmet. Ayan, HPH po. Ayan, may kompleto na po. Ayan, customized na siya. Meron po siyang tatak ng Motorlandia. And then meron na po rin siyang ICC sticker. Sir, pasensya na. Makulit ako. Titingnan ko baka sakaling magkasya. Pakibuksan nga sir. Baka sakali na magkasya. Okay. So, hindi po talaga. Hindi po talaga kasya. So, maglagay na lang tayo ng top box o sabit na lang natin sa tagiliran na sir. Sir, bukod po dyan, ano pa po ang giveaway natin? Okay, ayan po. May keychain tayong kasama at saka yung kanyang plate holder. Ayan, magkabila po yan habang pinaparehistro at kapag rehistrado na. Ayan. Okay, sir, yung po nga yung LTO registration, 3 years na rin po ba? Sir, Okay. tayo sa 3 years registration. Insurance natin kasama na sa rehistro, TPL insurance within 3 years. Okay. 3 years LTO registration. Sir Ryan, napansin ko may job hiring kayo dito sa Motorlandia Los Baños. Ano po bang kailangan nyo? Baka may mag-apply na kasamahan natin. Sa ngayon, sir, kailangan natin ng sales and marketing assistant. Ito, ang kailangan po natin ninyo ay sales and marketing assistant. Tapos ito, credit consultant, investigator, accounting staff at cashier, and then branch mechanic. Yan ang pinakailangan natin kasi wala pa. So sir, dito lang po kayo kukontakin sa nangyari. Sir, good afternoon sa inyo. Ako nga pala si Sir Ryan Ignacio, branch manager na Motorlandia Los Baños. Dito lang po kami sa town proper na Los Baños. Tapat lang ng Olivares Plaza. Pasya lang po kayo dito sa amin. Kung di naman po kayo busy, nandito po lahat ng unit, Big Four, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. At may Benelli rin tayo. Ito nga, Panarea. Naka-promo po kami hanggang September 30. Samantalahin nyo na po ang pagkakataon para mabilang ang mga promo. At kung wala naman kayong time na bumisita sa amin dito, pwede naman kayong bumisita sa aming Facebook page, Motorlandia Los Baños or Motorlandia Los Baños page. Okay, maraming salamat po. Pasyal na lang po kayo dito sa Motorlandia.